Ang singsing na yan ay tiyak na maganda, aking anak, sabi ni Mrs. Edelman habang humihigop ng kanyang tasa ng tsaa habang nakatingin sa anak na nakaupo sa kanyang tapat na pinaglalaroan ng isang singsing sa kanyang palad. Sinong maswerteng tao na nakakuha ng puso mo? Wala kang sinabi sa akin. Napatigil si Alfie sa kanyang ginagawa at agad na ibinalik ang singsing sa loob ng kahon nito. Sorry mama, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo. Naging abala ka kasi sa kumpanya, pero may nakita akong isang magandang babae na tunay na bumihag sa aking puso. Nakangiting sabi ni Alfie at napangiti naman si Mrs. Edelman. Nakita niya sa mukha ng anak kung gaano ito kasaya. Masaya ako para sa iyo, Alfie. Sabihin mo sa akin, saang pamilya galing ang babae? The Leonardos, the Villes? Saglit na nag-isip si Alfie habang hinihimas ang kanyang mga kamay bago sumagot. Actually, Mama, nakilala ko ang babaeng ito mula sa isang maliit na restaurant sa bayan. Hindi siya mula sa anumang kilalang pamilya at nagtatrabaho siya bilang isang waitress. I hope you're not disappointed. Nag-aalalang sabi ni Alfie, ngunit natuwa siya nang makita ang matamis na ngiti ng kanyang ina. That's great for you, my dear. Humihingi ako ng paumanhin sa aking assumption kanina. Mukhang interesado ka dati sa mga babaeng aking nabanggit, kaya naisip ko na baka isa sa kanila. Your answer was certainly unexpected, but I don't mind at proud pa rin ako sa iyo. Ngumiti si Alfie sa kanyang ina. Anong pangalan ng babae na nagtagumpay sa pag-aakit sa iyo? Am I allowed to know the identity of this woman? Mapaglarong sabi ni Mrs. Edelman at mahinang tumawa si Alfie. Her name is Jeanette, Mama. Siya ay talagang maganda at mabait. Ngumiti si Mrs. Edelman. I can tell by the lovesick expression in your face. Napahawak si Alfie sa kanyang leeg sa kahihiyan. Anak, kailan kayo nagkakilala? And did anything special happen? Katulad ng mga pangyayari sa isang librong yun na nabasa ko, na nagkabanggaan sila, yung mga ganun. Natawa si Alfie sa sinabi ng kanyang ina. Sana naging ganyan nga, Mama. Pero sa kasamaang palad, we met each other dahil hiningi niya ang number ko. Since masyado akong flustered na hingi ng number niya. We met around 2 months ago, and let me tell you, she was so beautiful when I first met her. Napakaganda, na nakalimutan ko kung paano magsalita at kumilos ng maayos. Ngayong naiisip ko na naman, nahihiya na naman ako. Sabi ni Alfie at namula ang mukha niya sa naisip. Napatawa dito si Mrs. Edelman. Obvious naman kung gaano ka in love. Okay lang, wala nang problema para sa akin. Ipinagmamalaki at mahal pa rin kita. Salamat, Mama. Ngumiti si Alfie, ngunit pagkatapos ay yumuko siya at sumimangot. Alfie, anak ko, anong problema? May bumabagabag ba sa'yo? Bumuntong hininga si Alfie bago sumagot sa kanyang ina. It's just... Mama, mali ba na pagdudahan ko ang aking kasintahan? Oh, bakit mo nasabi yan? May ginawa ba siya na naging resulta ng paghihinala mo sa kanya? Umiwas ng tingin si Alfie. Hindi naman sa ganyan, Mama. It's just... May mga narinig akong chismis. Masamang alingaw-ngaw na nagsasalita ng negatibo tungkol kay Janet. Ayokong pagdudahan siya pero hindi ko maiwasang magduda. Kaya matagal ko nang iniisip na gusto ko siyang subukin pero natatakot ako na magalit siya sa akin kapag nalaman niyang sinusubukan ko lang siya. At ayoko ng ganun. Mama, anong masasabi mo? Natahimik sandali si Mrs. Edelman at inilagay niya ang kanyang kamay sa baba bago niya pinitik ang kanyang mga daliri. Kung gayon, bakit hindi mo tuloy ang iyong munting pagsubok? Pero paano kung magagalit siya sa akin? Baka nga, na magalit siya sa'yo dahil sa hindi mo pagtitiwala sa kanya. Pero tandaan mo ito, anak. Mahalaga ang matibay na tiwala sa isang relasyon. Hanggat ang pagsubok na ito ay hindi makakasakit sa kanya o sa sino man, maaari ka magpatuloy. Ang kahalagahan ng pagsusulit na ito ay upang malaman mo kung ang iyong mga hinala ay tama ba o hindi. Dahil ang bibig ng tao ay kayang magsabi ng napakaraming kasinungalingan.
Hindi ko sinasabing sinungaling yung girlfriend mo, don't get me wrong. Ang sinasabi ko ay alamin mo muna ng lubos ang iyong sarili at ang iyong kasintahan upang mawala ang anumang pagdududa pagkatapos makita ng iyong sarili mga mata ang katotohanan. Saglit na tumingin si Alfie sa ina bago siya napabuntong hininga. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Mama. Kaya gagawin ko ang sinabi mo. Salamat. Gaya nga ng ipinangako niya, nakaisip si Alfie Edelman ng plano para subukin ang kanyang minamahal. At ngayon ang araw na magsisimula ang plano. Mahigpit na hinawakan ni Alfie ang telepono niya habang nakaupo sa bench sa park na walang tao. Katatapos lang tawagan ni Alfie si Janet at sinabing may nangyari at kailangan niya ng madalian at ngayon ay hinihintay na lang niya ang kanyang kasintahan. Masama ang pakiramdam ni Alfie sa kanyang ginagawa at halos makonsyensya na siya at malapit nang huminto. At plano niyang humingi ng tawad pagkatapos ng kanyang munting eksperimento. Alam ni Alfie na alam ni Janet na mayaman siya. Pero hindi sinabi ni Alfie kay Janet na anak siya ng isa sa mga milyonaryo ng bansa at binalak ni Alfie na gamitin ang impormasyong ito para sa kanyang eksperimento. Napatayo si Alfie at napangiti nang makita ang girlfriend na naglalakad palapit sa kanya. "Love!" Sigaw ni Janet na may ngiti sa labi. Kumaway pabalik si Alfie hanggang sa maabot siya ni Janet at pareho silang umupo sa bench. "Anong problema? Bigla mo akong tinawagan at sinabing urgent. Maaari mong sabihin sa akin ang anumang bagay. Handa akong makinig sa'yo." Sabi ni Janet bago siyang umiti sa nobyo. Napangiti si Alfie dahil dito at naramdaman niya ang mga paru-paro na sumasayaw sa loob ng kanyang tiyan. Ngunit pinili niyang maging kalmado. Sa wakas ay oras na para sabihin ang mga salitang paulit-ulit niyang iniisip sa kanyang isipan. Hinawakan ni Alfie ang magkabilang kamay ni Janet at hinawakan niya ito ng mahigpit gamit ang sarili niyang mga kamay bago niya tuluyang sabihin ang mga sumunod na salita. "Janet, may gusto akong sabihin sa iyo at sana hindi mo ko iwan dahil dito." Napataas ang kilay ni Janet, senyales na naguguluhan siya. "Janet, nawala na lahat ng pera ko. Wala na akong pera. Ibig sabihin, hindi ka na makakatanggap ng mga regalo sa akin. I'm sorry, pero hindi ko na maibibigay ang gusto mo simula ngayon. Pero pangako, hindi kita iiwan. Patuloy kitang mamahalin at aalagaan kahit mahirap na lang ako." Sabi ni Alfie na nakakunot ang noo. Natahimik sandali si Janet bago siya nagsalita. "Okay lang, Alfie. Hindi mo kailangang bumili ng mga regalo para sa akin, sapagkat hindi ko naman masyadong kailangan. Pero salamat dahil inisip mo ako. I care about you at mahal din kita. Kahit anong status mo, sasamahan kita." Nanlaki ang mga mata ni Alfie sa narinig niya at nakaramdam siya ng ginhawa. "I am so glad to hear that. You have no idea." Bago niya biglang hinila si Janet para yakapin. "Masayang-masaya ako, salamat." Bahagyang napatawa si Janet. "Kahit kuhol ka, sasamahan pa rin kita. Ganyan kita kamahal." Sabi ni Janet bago siya humiwalay sa pagkakayakap at hinalikan sa pisngi si Alfie. "Paano kung tulungan kitang maghanap ng trabaho? Waitress lang ako, pero may kakilala akong mga tao na makakatulong sa'yo. Sigurado akong tatanggapin ka nila kahit ano pang trabaho. Alam ko kasi sobrang galing mo. Kaya mong gawin ng lahat ng bagay na pinagsisilosan ko minsan." Sabi ni Janet habang namumula ang kanyang pisngi. Hindi napigilan ni Alfie ang pagkurot sa pisngi ng kanyang kasintahan. "Ang cute mo. Hindi ako makapaniwala na may isang tulad mo." Sabi ni Alfie habang nakatitig sa kanyang minamahal na may hugis puso ang mga mata. "Tutulungan kitang maghanap ng trabaho bukas, pero sa ngayon, date muna tayo?" Napangiti si Alfie. "Gusto ko yan." Pagdating ni Alfie sa kanyang apartment, agad siyang sumalampak sa kanyang kama at nagsimulang sumigaw sa kanyang unan. Sa sobrang pagmamahal niya kay Janet, ay hindi niya alam kung paano ito ipahahayag
maliban sa pagsigaw. Nang tuluyang pakalmahin ni Alfie ang kanyang sarili, naisip niya ang kanyang maliit na plano at nakaramdam siya ng pagkabigo sa kanyang sarili dahil sa hindi sapat na pagtitiwala niya kay Janet. Ang kanyang eksperimento ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 1 linggo, ngunit hindi nagawa ni Alfie ang kanyang sarili na ipatuloy iyon. Kaya napagdesisyonan niya na bukas, sasabihin niya kay Janet ang totoo. Ang katotohanang nagkaroon siya ng pagdududa sa kanilang relasyon, ngunit nawala na ngayon ang kanyang pagdududa matapos ang narinig niya mula kay Janet. Ayaw ni Alfie na may sikreto silang dalawa sa isa't isa, kaya ipinangako niya sa sarili na sasabihin na niya sa babae ang katotohanan kinabukasan. Bagamat nakatulog si Alfie habang nakokonsensya, puno pa rin ang pagmamahal ang kanyang puso para sa kanyang minamahal. Kinabukasan, dumating si Alfie sa kanilang tagpuan na nanginginig. Nakita niya ang kanyang kasintahan na nakaupo sa isang upuan at nakatingin sa isang papel na parang listahan. Lumapit agad si Alfie kay Janet. "Janet, hello. Kumusta ka at anong ginagawa mo?" Bati ni Alfie habang nakatayo sa harapan ni Janet. Napangiti si Janet nang makita ang mukha ng kanyang kasintahan. "Alfie, mahal. Hello, okay lang ako. Salamat sa pagtatanong. Binabasa ko lang ang listahan ng mga pangalan na naipon ko kagabi. Silang mga investors at mga negosyante. Katabi din ng mga pangalan nila ang kanilang mga contact number para madali mo silang matawagan kung mahuli nila ang iyong interes." Sabi ni Janet bago ngumiti at hindi na napigilan ni Alfie ang ngiti na nabuo sa kanyang mukha. Para kay Alfie, parang mas lalo siyang na-in-love. Tumingin siya kay Janet na parang lovesick na ang mukha. Bahagyang natawa si Janet nang makita ang mukha ni Alfie. "May nangyari ba? Ang weird ng mukha mo," sabi ni Janet, sabay turo kay Alfie na mukhang mag-uunat ng pisngi sa sobrang ngiti. "Sorry, sobrang saya ko, kaya hindi ko napigilang mapangiti." "Ayos lang. Halika, maupo ka dito sa tabi ko at tingnan ang listahang ginawa ko. Nakalap ko ang mga impormasyong ito online. Hindi ko alam ang tungkol sa kanila, ngunit alam kong alam mo dahil ikaw ay isang negosyante at malamang nakilala mo na sila. Tinulungan kita sa listahan at ipakilala mo na lang sila sa akin. Sabihin mo sa akin ang kanilang mga katangian at kung ano ang kanilang pinakamahusay na kayang gawin upang mapili natin ang pinakamahusay sa kanilang lahat para maging investor mo. Sa ganung paraan, pareho tayong magtutulungan para bumalik ang kung anong meron ka noon. Kung anong meron ka noon ay nagpasaya sa iyo at gusto kong maging masaya ka, kaya handa akong tulungan ka sa kung anong may bibigay ko. Mahal na mahal kita at gagawin kong lahat upang makita kitang masaya." Umiiyak ka ba? Pagkasabi pa lang ni Janet ay may pumatak ng luha mula sa mga mata ni Alfie. Agad namang pinunasan ni Alfie ang luha at nila siya ni Janet para yakapin. "Mahal, anong problema?" "Janet, may gusto akong malaman mo." Dahil sa pagkakasala, hindi napigilan ni Alfie ang sarili habang sinasabi niyang totoo kay Janet. Ikaw ba? Ikaw ba'y dismayado sa akin? Ako'y humihingi ng paumanhin. I'm sorry kung pinagdudahan kita." Sabi ni Alfie habang mas humigpit ang yakap niya kay Janet. Walang nagawang reaksyon si Janet kundi ang bumuntong hininga. "Okay lang naman na nakaisip ka ng ganyan. Naiintindihan ko. Kahit na nasasaktan ako sa pagsisinungaling mo sa akin, huwag kang mag-alala. Mahal pa rin kita." Sabi ni Janet habang nakangiti at mas lalong napaiyak si Alfie sa mga bisig ng kanyang kasintahan. "Hindi ako karapat-dapat sa'yo." Alfie, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Hindi yan totoo." Pinunasan ni Alfie ang sariling luha bago siya umayos ng upo, saka seryosong tumingin kay Janet. "Ikaw ba? Pinapatawad mo na ba ako?" Tumawa si Janet. "Oo naman. How can I not? Naintindihan ko kung anong tunay mong intensyon." Napangiti si Alfie. "Then I believe this is the perfect time to do this."
Pagkatapos ay naglabas si Alfie ng singsing sa kanyang bulsa at nabigla si Janet nang biglang lumuhod si Alfie sa kanyang harapan. Janet, hindi ganun ka-espesyal ang mga panahon nang makilala natin ang isa't isa. Pero maniwala ka, natutuwa pa rin ako na nangyari ito. Kahit na masama ang loob ko sa katotohanang ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Gusto kong humingi ulit ng tawad sa pagdududa, pagsubok, pagsisinungaling ko sa iyo, at sana hindi nakaapekto sa ating dalawang ginawa ko. Ipinapangako kong hindi na kita ulit pagdududahan kahit kailan. Nangangako ko na mananatili ako sa iyong tabi at gagawin kong lahat para mapasaya ka, gaya ng gusto mong gawin sa akin. Janet, the most beautiful and loving woman I have ever met. Tatanggapin mo ba itong singsing na to marry me? Pakiramdam ni Alfie ay parang pinagpala siya ng mga anghel nang marinig niya ang matamis na yes I do kay Janet.